Si Kiko at ang mga karatula sa kalsada. Sa bayan ng Marina, nagbukas ng isang bagong sementadong kalsada para sa mga sasakyan. Isang umaga, lumabas si Kiko gamit ang kanyang bagong-bagong pulang bisikleta. Kasabay niyang naglalakad sa tabi ng kalsada ang kanyang matalik na kaibigang si Toti. Habang nagpapatakbo si Kiko, napansin ni Toti ang isang dilaw na karatulang hugis at sulok sa gilid ng daan. May drawing ito ng dalawang bata na may hawak na libro. "Kiko, bagalan mo ang patakbo!" sigaw ni Toti. "May babala sa kalsada oh! Malapit na tayo sa paaralan." Ibig sabihin, maraming bata ang tumatawid. "Nako, Toti, ang bagal mo naman. Walang tao ngayon, kaya mabilis ako," sagot ni Kiko, sabay pedal ng mas mabilis. Maya-maya pa, nadaanan naman nila ang isang karatulang may drawing na kotse na may paliko-likong linya sa ilalim. "Kiko, babala! Madulas ang kalsada kapag basa," paalalang muli ni Toti. Nang mapansing katatapos lang umulan, ngunit hindi pa rin nakinig si Kiko. Itinaas pa niya ang kanyang dalawang paa habang mabilis na bumubulusok pababa sa kalsada. Biglang may sumulpot na pusa na tumatawid sa kalsada. Nagulat si Kiko. Pinilit niyang magpreno ng bigla. Ngunit dahil basa at madulas ang kalsada, umikot-ikot ang kanyang bisikleta. "Wah!" sigaw ni Kiko. Splat! Sumubsob si Kiko sa maputik na damuhan sa gilid ng kalsada. Ang kanyang magandang bisikleta ay natanggalan ng kadena at ang kanyang tuhod ay nagasgasan at dugong-dugo. Ligtas naman ang pusa, ngunit nagulat din ito. Mabilis na tumakbo si Toti para tulungan ang kaibigan. Hiyang-hiya si Kiko habang pinupunasan ang putik sa kanyang mukha. "Sana ay nakinig ako sa mga babala sa kalsada," umiiyak na sabi ni Kiko. "Inilagay pala ang mga iyon para hindi ako maaksidente." Inakay ni Toti si Kiko pauwi. Mula noon, bago sumakay ng bisikleta, sinisiguro ni Kiko na alam niya ang ibig sabihin ng mga karatula at maingat na siyang sumusunod sa bawat babala sa kalsada.